So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Siguro alam nyo naman yung ginawa pong kalokohan ni Super Tae, ni Babalina. Si Super si Super Ate, kapatid nga po ni kapatid daw. Kapatid niya daw si PBBM, no. So ngayon ang ginawa po ni Amy Marcos noong nakaraang araw pa, tinakot po ang buong Pilipinas na tayo daw po ay pasasabugin ng China gamit po yung hypersonic missile. So na-content na po natin itong mga kababayan na itong hypersonic missile mga kababayan, hindi pa po ito nag-exist. Kasi meron kasing hypersonic missile ngayon na mabilis lang ng konti, maybe 2 times sa speed of sound. Pero yung meron pong dinidevelop ngayon yung China na kaya pong mag-travel na missile na 5 times or 20 times sa speed of sound. So, ibig sabihin nun, mas malala po yun. So, ayun po yung binabanggit natin dito. So, ngayon mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, nakalakayan natin to, no? So, saan ko ba nakuha to? Sa Reuters ko to nakuha itong balita na to, no? So, sabi dito. So, alam nyo na nakakatawa kasi dito, ang sagot ng China dito, no comment. Okay, so parang si Sara Duterte, no? So, sabi dito, no, Philippine Senator makes TikTok claim about China missile plans. Okay, sorry. So, ito po ay nabalita kahapon. Okay? So, ngayon, basahin natin itong balita ng Reuters, no? So, sabi dito. Okay. China Defense and Foreign Ministers did not immediately respond to Reuters' request for comment on the video which Amy posted on Tuesday as the Philippines and China held talks on their South China Sea territorial dispute. Actually, mga kababayan, no, mayroong magandang balita kasi dito. So ngayon po, balik ulit ngayon sa mesa sa meeting table yung China at Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea. Pero itong Amy Marcos mga kababayan, tinatakot po talaga yung buong Pilipino. So ngayon, nung tinanong nga po ngayon ng Reuters yung China na kung ano masasabi nyo nga po dito sa mahabang baba na senador, so hindi sila nag-response. Actually hanggang ngayon wala silang comment. Kasi una mga kababayan, paano tayo pasasabugin ng China kung hindi pa nga nag-i-exist yung hypersonic missile? 'Di ba? Oh, sabi dito no. Continue natin ha. Oh, in her video, Marcos said had China set 25 targets around the Philippines archipelago that it would attack with hypersonic missiles, and then northern islands of Batanes close to Taiwan would be among the first targets, di ba? So alam ko napanood nyo na to, no? Pero ito, mayroon lang kasi akong idadagdag dito eh. Alam ko napanood nyo na to, pero panoorin ulit natin kasi mayroon lang akong gustong sabihin dito. Okay, sige. Yan ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17. Actually dito, no, mamaya papakita ko sa inyo mamaya, no, na si Martin Romualdez po sinagot din po ito. So ang sabi po ni Martin Romualdez dito na ang ginawa po ni PBBM hindi po pagkampi sa Amerika. Ang ginawa po ni PBBM dito, bumalanse po siya. Kasi pag sinabi po kasi natin talaga nag-pivot po tayo, ito po yung ginawa po ni Digong. Ngayon, ang ginawa po ni PBBM na dahil nga po ang Pilipinas nga po noong panahon ni Digong ay masyadong nakadikit po sa China, ang ginawa ni PBBM ngayon, bumalik siya ngayon sa gitna. 'Di ba? Mamaya pakita ko sa inyo mamaya yung video, no, sa replays, baka sa next content na lang. So, ito, no, so dito talaga mga kababayan, nananakot po talaga dito si Amy Marcos. Alam niyo, nakakatawa kasi dito. Sabi rin mismo kasi ng Reuters, wala pong ebidensya. Sabi ng Reuters yan, teka lang, baka nandito ulit. Oh. Ito pala, sabi ng Reuters Amy, nakakahiya ka. O sabi ng Reuters, Marcos provided no evidence to support her claim, which she made as part of an argument that her brother's close ties with the US has made China see the Philippines as a threat. Reuters could not verify her claim. Di ba? Let's admit the problem that China thinks we have sided with their enemy. Sabi nga po ni Amy Marcos. Oh, ayan na. Kasi itong mga kababayan, no, itong Reuters kasi, ako naniniwala ako na mahusay po ito na media company. Oo. So ngayon, syempre,
Kung nagsalita nga po si Amy Marcos na tayo po ay pasasabugin ng China, so nag-imbestiga po yung Reuters. So ang sabi ng Reuters, walang ebidensya. Oh, Amy, wala dong ebidensya yung claim mo. Oh, tapos ngayon ang gusto ni Amy Marcos, mapasama siya doon sa ticket ni PBBM sa 2025 election. Wala na po kasi ibang pwedeng puntahan si Amy Marcos, mga kababayan. Unang-una kasi mga ka-streetwise, Amy Marcos is Nationalista Party. And then, ang Nationalista Party po ay nagkaroon po ng tie-up sa PFP, sa Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. So ngayon, saan ka pupulitin, Amy, kapag ayaw sa'yo ng PFP? Actually, ang mamimili niyan, hindi si PBBM, partido. Oh, ang tanong dito, welcome ka ba sa sa PDP laban? Welcome ka ba sa PDP laban? Baka mamaya tumakbo ka na lang na independent kasi tatanga-tanga ka. 'Di ba? Oh. So ngayon na to, continue natin, no? Sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile. Kita niyo kung paano siya magsinungaling, no? Parang parang napaka-consistent, no, nung pagsasalita niya, no? So, alam ko napanood niyo na to, no? Pero tigil na nga natin 'yan. So at least kumpleto lang tong content na to. So, ngayon mga kababayan. So sabi ng Reuters walang ebidensya, sabi ng China no comment. So ngayon mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung sinasabi ni Amy Marcos kasi. Ano ba 'yan? Ito. Ito na balita itong 2024 lang, itong March, di ba? China leads the world in hypersonic technology. Ibig sabihin ng mga babayan, hindi pa po nag-exist po yung hypersonic missile na sinasabi nga po ni Amy Marcos. Di ba? So, ngayon, ito na content ko na to, pero babalikan lang po natin na nakuha lang po ko talaga kasi ng China na yung hypersonic missile technology po na yan sa pagnanakaw nga po ng chip technology po ng Amerika. So sabi nga dito, no, China builds advanced weapon system using American chip technology. So ito pong microchip po na to, yan po yung ginagamit po ng China, 'di ba, para po sa hypersonic missile. Naninakaw po nila sa Amerika. Yun nga lang mga kababayan, 'di ba? Ang point dito mga ka-streetwise, no, dahil nga po sa naninakaw lang po ng Amerika yung chip technology po na yan, binigyan na po sila ng sanction, 'di ba? US imposes new chip export controls on China. So ngayon mga babayan, kung dati nangunguna po yung China sa hypersonic missile po na yan, ngayon po wala na po silang access po diyan po sa mga microchip na yan. Mukhang hindi na po matutuloy yan. Mukhang posibleng maunahan po sila ni US para po ma-develop po yung hypersonic missile na yan. Pero ang point dito mga kababayan, sinungaling po si Amy Marcos. Sinungaling po talaga. So ang point dito, ano yung intention, ano ang dahilan ni Amy Marcos kung bakit niya ginawa ito? Hindi nga, ewan ko lang, ayun ang point sa akin eh. Kasi posibleng politika, posibleng inggit kay PBBM, or kahit ano pa. Pero ang sinasabi natin dito, ano yung intention niya? Di ba marami tayong posibleng isiping intention eh, pero ano yung intention niya talaga? Di ba? So ngayon mga kababayan, so dahil nga po dyan sa kalokohan na ginawa na ngayon ni Amy Marcos, sinagot na po siya ngayon saan na ba yun? Teka lang, break natin. Sinagot na po siya ngayon ng National Security Council. Baliw-baliwan ka daw, sabi. So ito na balita to kahapon, no. So sabi dito, no imminent attack from China National Security Council says on Amy missile threat claim. Di ba? Nakakahiya ka, Amy. Hindi nga, nakakahiya tong ginawa mo. Ewan ko ba, no? Ang tanong, yung mga vlogger mo ba, nababayaran mo pa ba?
Oh, di ba may grupo to? Itong si Aimee, yung yung Philippine Vovo Entertainment pa yon, yung PVE, di ba? Buhay pa ba yon? Buhay pa ba yung PVE ni Aimee Marcos? Nababayaran mo pa ba yung mga vlogger mo doon? Ko lang, di ba? So, di ba? Para magalit ang taong bayan kay PBBM, kaya nagawa niya yan. No? So, hindi. Pero ang point dito, hindi naman ganun katanga mga Pilipino para maniwala kay Aimee, no? Kasi una kasi sa lahat, no, kung may ebidensya talaga si Aimee Marcos, maniniwala po yung karamihan ng tao. Pero kung ito yung intention talaga ni Aimee Marcos, very bad intention yan, di ba? Nakakahiya tong ginawa mo. Oo. Hindi nga, nakakahiya talaga tong ginawa mo, Aimee. Sa totoo lang. Una kasi wala kang source. Ayun ang point dito, wala kang source. Wala kang kinuhanan ng information kung bakit mo nasabi yon. Oh. Ayan kasi. Ngayon, paano ngayon? Sasabihin mo na naman, joke lang yan, di ba? So ngayon, so sabi dito sa balita, no? Sabi dito. Basahin lang natin, sabi dito. Okay. The National Security Council said Wednesday it sees no threat of any imminent attack from China, even as the Senator Aimee Marcos claimed that more than 20 areas in the country were potential targets of Chinese hypersonic missile. So we will reach out to Senator Aimee to get more information about their statement because we are not aware of any of the security threats she mentioned. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya told reporters in the text message. So ngayon mga kababayan, ang point kasi natin dito mga kay-Streetwise, no? Hello, Go Philippines 3.0, no? Wala pa pala jacket si Go Philippines, no? Papahal-pahal kasi ng channel to, eh. So yan, so follow natin si Go Philippines, 3.0 na siya ngayon. Oo. So ngayon mga kababayan, ang point ngayon natin dito, itong National Security Council mga kay-Streetwise, meron po silang intelligence. Meron po silang mga spy. Naniniwala ako dyan. Meron pong spy yung National Security Council. Meron po silang mga intelligence report. So, ibig sabihin pala mga kababayan, kasi ito talaga pinakatrabaho ng NSC eh. Di ba? Magbigay ng intelligence. Magbigay ng report, ng patago. So, ibig sabihin nun, di ba, mas malakas yung intel ni Aimee Marcos? Sa bagay, medyo mahaba yung antena. Di ba yung baba niya, medyo mahaba yung antena ni Aimee Marcos. Malamang nga siguro, posible nga na mas may alam pa talaga siya, no? Pero ang point dito, nakakahiya ka. Walang hiya kang kapal ng mukha mo, nakakahiya tong ginawa mo. Alam niyo yung point mga kababayan, ito yung mga bagay na hindi na dapat ginawa ni Aimee Marcos, pinagmalaki niya pa. Una kasi wala kang ebidensya, doon ako naiinis eh. Salita ka ng salita, gumawa ka ng video na nakakahiya, tapos wala kang ebidensya. Di ba? Parang lumalabas ngayon, kahihiyan ka na ng pamilya Marcos dyan eh. Oh. Di ba? O nga pala, no? So ngayon mga kababayan, no, kita mo, para may tanga dito, di ba? Oh, unang-una, di ba? Nung nagpakain ng ensaymada, wala ako doon. Gago ka rin eh. Isipin mo yan, di ba? Wala silang ibang masabi, kundi bayaran, ensaymada vlogger, tanso, di ba? Oh. Pero itong sinasabi natin dito mga kababayan, di ba? Na si Aimee Marcos, walang ebidensya na nagsalita, dapat ayan ang kino-comment ninyo. Wag yung lalabas yung may magko-comment diyan, bayaran, tambaluslos. Oh, hindi naman yan pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin dito, asaan yung buwakan ng inang ebidensya ni Aimee Marcos na tayo ay pasasabugin ng China. Di ba? Gunggong eh. Pinakita lang talaga ng mga DDS na wala silang utak pag nagko-comment kayo ng ganyan. Isipin nyo, di ba, pinag-uusapan natin dito yung ebidensya ni Aimee Marcos bilang magko-comment ng ganyan. O, di talagang mahinang nila lang po talaga itong mga taga-suporta ni Digong kasi hanggang dyan lang po talaga yung kaya ng utak nila. Di ba yung hanapan mo ng ebidensya, walang alam. O, tanungin ninyo kung ano yung ibig sabihin ng due process, jurisdiction. Di ba? Hindi nila alam yan. Ano yung legislative, ano yung executive, hindi nila alam yan. Pero pag si Duterte nagbura, ayan, naintindihan nila yan. Kasi po mga utak ipis po talaga sila. Oh. So ngayon mga kababayan, tulad nito. Ngayon ang sabi ngayon dito,
Ang babaw ng ganyan, di ba? Ang babaw ng ganyan. Oo. O, Ensaymada vlogger. Ang babaw ng ganyan. Taasan nyo yung level ng utak ninyo. Habang nako-comment kayo ng ganyan, pinapakita nyo lang talaga na tanga kayo. Ayun lang yon. Oh. So ngayon mga kababayan, no, to, tingnan nyo to. Oh. So ngayon, according to Malaya, the Philippines and China reaffirmed their commitment to de-escalating tension in the West Philippine Sea during the 9th bilateral consultation meeting on Tuesday. So ngayon mga kababayan, habang ang Pilipinas po at ang China ay nakikipag-usap para ayusin po yung gusot, si Amy Marcos po nang gugulo. Ayan eh. Ako naniniwala talaga ako na ayaw ng Pilipinas ng gulo, ayaw rin po ng China ng gulo. Pero si Amy Marcos po mukhang gusto niya kasi ganyan po talaga pag magulo yung muka. Oh. So ngayon mga kababayan, ito paano? So bukod sa NSC, nagsalita na rin po yung DND. 'Di ba? No imminent attack from China and says so blah blah. So ito pala, no doble ako. Ito. DND Moms on Amy missile claims, AFP reach out for details. So ngayon Amy, ang tanong ngayon dito. Ang tanong dito. Ngayon, ang plano ngayon ng AFP, tanungin ka, kausapin ka. Anong sasagot mo? Hindi nga, para sa akin gusto kong abangan ito. Sana magkaroon ng update dito. Di ba? Sana magkaroon po ng update dito yung AFP. Hindi po yung maglolokohan po tayo dito. Ngayon, pag kinausap ng AFP, si Amy Marcos na asan yung source mo, sana malaman natin yung sagot. Di ba? Oh. So ngayon, ang nangyari ngayon dito, so kutingin natin ha. The Department of National Defense was called on the claims made by Senator Amy Marcos that China could launch its hypersonic missile system against the Philippines over the West Philippine Sea, di ba? Oh, kita mo? Kaya may nag-PM sa akin. Nabayaran ko na nga yung bill ng kuryente. So ngayon, ngayon walang pakialam ang DND, walang pakialam ang AFP, wala rin pong pakialam yung China. So ibig sabihin nun mga kababayan, kasi ito pinakita ko na sa inyo, no? DND walang pakialam. AFP gusto siyang kausapin kasi wala naman daw ebidensya. 'Di ba? NSC wala naman daw ganun. Yung China, 'di ba? No comment. So ibig sabihin nun irrelevant ka na. So ito lang mga kababayan, no, bago natin tapusin tong content na to. So isa lang po yung request ko sa inyo. Huwag po natin iboto si Amy Marcos. Tama Ma'am Joanna, no? Ma'am Joanna, tama 'di ba? Wag po natin iboto si Amy Marcos sa 2025. Alam ko mga kababayan, itong ginagawa niya na to, parte ito na politika niya. Pero kung, di ba, itong parte ng politika niya na to, ang pangit ng tactics mo. Yung pangit ng baba mo. Di ba? Oh. So yan, no? So, ayun lang po request natin. So, ngayon mga kababayan, so dyan po sa 500 po na nanonood ngayon. So, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito sa no comment na sinabi ng China? Kasi no comment eh. Kasi parang lumalabas dito, no, na habang ang Pilipinas tsaka yung China, inaayos yung gusot ngayon, may Amy Marcos na baliw na pasasabugin tayo ng China. So, malamang ang isip ng China ngayon, di ba? Sino ba yung mahabang baba na yan? Bakit nang gugulo? Di ba? Yan, so yun mga babayan. So thank you mga babayan. So next topic po tayo. So salamat po. Thank you po. Salamat po.